So Genesis 25 verse 1 hanggang 6, muli nang nag-asawa si Abram at ang pangalan ng babae ay Keturah. Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Joksan, Medan, Media, Isbak at Suwa. Si Joksan ang ama ni Siba at Ditan. Kay Ditan nagmula ang mga Ajorim, Listusim at Liyumim. Ang mga anak namin ni Media ay sina Ifa, Ifer, Inok, Abida at Ilda. Lahat sila ay buhat kay Keturah. Kay Isaac ipinamana ni Abram ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. Amen po. Good morning po ulit. Tayo po magbahagi muli ng ating devotion sa Genesis chapter 25 verses 7 to 10. Sabi po dito, si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay at kinilibing siya nina Isaac at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre sa parang na dating kay Efron, anak ni Zohar na Hiteo. Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Hiteo at doon sila nalibing ni Sarah. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Matatandaan natin, yung bundok na yon ay si Abraham mismo nakipag-negotiate na bibilhin niya ang bundok na iyon upang si Sarah ay kanyang ilibing. Dahil at that time si Sarah po ay namatay. Sinabi dito na si Abraham ay 175 taon namatay. Ay hindi tulad sa mga naunang ninuno nila na umaabot ng 900, 800, 700. Kung tutuusin, pababa ng pababa yung lifespan, ika nga, no? Kasi kung tutuusin, lumagpas pa nga ito kasi sinabi ni Lord 120 na lang yung ibibigay niya dahil sa kasamaan ng tao, ang wickedness ng tao, pero umabot pa rin ng 175 taon. Iyon ay biyaya na lang din ng Panginoon. Sinabi dito matandang-matanda na siya nang mamatay. Wala pong naka-state na may sakit siya, kundi katandaan lang. So natural po yung kanyang kamatayan. Yun po, no, hindi siya pinahirapan, kundi cause of death niya ay natural. Natural sa tao ang tumanda at mamatay. So ikaw, ako, darating din tayo dyan. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating edad nang tayo kunin ng Panginoon, pero tandaan natin na dumating man ang ganong pagkakataon, siguraduhin nating nandyan pa rin tayo sa ministry, nandyan pa rin tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Huwag nating piliin na lumayo, kundi mananatili. Yun lang po. Magandang araw. Genesis chapter 25 verse 11 to 15. Pagkamatay ni Abraham, pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Beer-lahai-roi, ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egyptong alipin ni Sarah. Si Nebayot ang panganay, sumunod si Kedar at Abdil at Mibsam. Sumunod sina Misma, Duma at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. Amen. Ang babasahin ko po ngayon ay ang Genesis chapter 25 verse 16 to 18. Sila ang 12 anak ni Ismael na naging pinuno ng kanilang lipi. Isinunod sa kanila ang mga pangalan, ang mga bayan at pinagkampuhan ng kanilang mga lipi. Namatay si Ismael sa gulang na 130
37 taon at siya ay inilibing. Ang lahi ni Ismael at ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur, sa daan patungo sa Assyria sa silangan ng Egypto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham. Ano po? Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 25 verses 19 to 21. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac na anak ni Abraham. 40 taon na si Isaac na mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Bethuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 25 verse 22 to 23. Naramdaman niya ang nagtulakan na kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya nagtatanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, manggagaling ang dalawang sanggol na nasa tiyan niya sa dalawang bansa, dalawang grupo ng tao na maglalaban. Ang isa ay magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakakabata niyang kapatid. Amen. Genesis chapter 25 verse 24 to 26. Nung nanganak si Rebecca, kambal nga yung naging anak niya. Mamula-mula yung balat ng unang baby at medyo mabalbon yung katawan. Kaya Isaus ang pinangalan sa kanya. Paglabas naman ng pangalawa, mahigpit yung hawak niya sa sakong ng kapatid niyang si Esau. Kaya Jacob ang pinangalan sa kanya. 6 years old si Isaac nung pinanganak sila. Amen. Genesis chapter 25 verse 27 to 30. Ang sabi dito, the boys grew up and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tent. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. Famished is gutom na gutom. He said to Jacob, quick, let me have some of that red stew. I'm famished. I'm hungry. I'm gutom-gutom. That is why he was also called Edom. Yan po. Shalom everyone. God bless po sa ating reading Bible devotion. Amen. Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion. Sa Book of Genesis, chapter 25, verse 31 to 34. Ibininta ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Basahin po natin. Pero sumagot si Jacob, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan kung mamamatay lang din ako sa gutom? Sumagot si Jacob, kung ganon, sumampa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Binigyan niya agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad dahil sa ginawang iyon ni Esau. Binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay. Amen po.